Mapagpalang araw po muli sa inyo mga kapatid kay Kristo. Katulad ng aking naibahagi sa inyo sa mga nakaraang video na ang mga salita ay pagkain ng isip, puso o kaluluwa. Maaari po ba nating kainin lahat ng klase ng pagkain na nakahain? Sinabi po ng Diyos Ama sa Henesis 2:16 at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. 17. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Hindi po lahat talaga ng klase ng pagkain o salita ay maaari nating paniwalaan. Ito po ay nakakaapekto sa ating kalusugang espiritual, kagaya rin po ng ating physical na pangangatawan. Kapag kinain po natin yung mga pagkain na kontra sa ating kalusugan, tayo po ay nagkakasakit o kaya ay napopoison. Pwede natin itong ikamatay. Tawag sa taong lahat na lang ay kinakain niya. Ito po ay tinatawag na katakawan o matakaw. Sa Mateo 23:25, sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpapaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Sa kanilang puso at isip, lahat na lang ay pinagpapaniwala nila. Wala na pong kontrol, kaya po matakaw. Sabi sa Roma 13:13, magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan. Lahat ng salita ba na ating naririnig ay maaari nating paniwalaan? Ang sagot po ay hindi. May pinagbabawal na kainin bilang mga Kristiyano o mananampalataya. Sa Isaiah 55:2, ano't kayo'y nangagugugol ng salapi sa hindi pagkain, at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako, at magsikain kayo ng mabuti, at mga lugod kayo sa katabaan. 3. Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay, at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan. Kainin lang o ipakain lamang po natin sa ating kaluluwa, isip at puso ang mga salita na mabubuti para mabubuhay ang ating kaluluwa at hindi magkakasakit. Nung kinain ni Adan at Eva yung bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos, yun ay ang bunga ng puno ng pagkakakilala sa mabuti at masama, ay sila po ay walang pagsalang namatay spiritually. Yung kaluluwa po nila ay namatay. Nawala po yung kabanalan sa kanila. Hindi lamang po sila nagkasakit. Nawala po nila lahat ng mabubuting blessing na nanggaling sa Diyos, at ang higit sa lahat na nawala sa kanila ay yung buhay na walang hanggan at paglayo ng relasyon nila sa Diyos. Yun po yung masamang epekto kapag lahat na lang ng salita na ating naririnig ay ating pinagpapaniwala. Tingnan nyo po, pagkatapos po nilang kainin yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, ay hindi lang po nawala yung mga blessing, nagkaroon pa ng consequence ang kanilang pagsuway sa Diyos na atin din namang nararanasan hanggang ngayon, kagaya nung kay Eva na mahirapan ang babae ng mga anak. Nararanasan naman hanggang ngayon, karoon na sila ng sakit sa kaluluwa, nagsisihan sila, wala na silang kapayapaan, at ang kasamaan ay nag-umpisa na rin, nagkaanak sila, pero yung si Cain, pinatay niya yung sarili niyang kapatid. Marami na po ang sakit ng kaluluwa. Kung basahin niyo po ang Galatians 5:19-21, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. At sa 2 Timothy
3:1-4, dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Yun po yung mga sakit na naibibigay kung tayo po ay kain na lang ng kain ng mga salita na hindi naman ito mabuti. Wala pong ibang mabuting ipapakain sa ating kaluluwa kundi ang mga salita ng Diyos, upang tayo ay malilinis at magkaroon ng espiritu na mabuti sa mata ng Diyos, na kagaya ng Galatia 5:22, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Sa 1 Corinto 13:4, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob, ang pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun ang salita ng Diyos. Kaya nga po tayo dapat ay napakain natin ating kaluluwa, isip at puso ng mga salita ng Diyos upang makonvert po yung klase ng ating pag-iisip at puso para ma-realign ulit tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos ay nakakapaglinis ng ating kaluluwa. Ito rin po ay proteksyon. Di po ba? Dahil yun po sa armor of God. Ito rin po ay nakakapagpatalino sa Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Joshua 1:8. Ito po ay nagbibigay ng kayamanan at tagumpay. Spiritually po, Romans 1:16, nakakapagligtas ng kaluluwa. John 15:3, naglilinis ng kaluluwa. John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Bumubuhay po yan sa ating kaluluwa, kaya yan po ang dapat nating ipinapakain sa ating kaluluwa. Job 23:12, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Tingnan niyo po, si Job, sabi niya, ang salita ng Diyos ay mas pinapahalagahan niya more than the food for his physical body. Po sa Jeremiah 15:16, ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain, at ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso. Ang salita ng Diyos ay nakakapagbigay sa atin ng pag-asa para makatanggap ulit tayo ng buhay na walang hanggan, na yun ang nawala sa ating mga magulang na si Adan at Eva, John 5:39. Kaya nga, lalong dapat tayo ay maging mapagmasid sa ating mga ipinapakain sa ating kaluluwa ng mga salita. Sa Gawa 17:11, ngayon lalong naging mararangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan, kung tunay nga ang mga bagay na ito. Dapat po ay sinisiyasat natin yung mga salita na ating naririnig, kung ito po ba ay nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos, ito ba ay nakapagpapalakas sa ating pananampalataya o nakakapaghina. Ngayon, kung nakakapaghina sa ating pananampalataya sa Diyos, instead na tayo ay magiging makadiyos, instead na tayo ay naghahangad ng makalangit na mga kayamanan, ay nagiging interesado tayo sa mundo na ito, nagiging karnal tayo, ay magdalawang isip na po tayo. Dapat po, kung talagang pinapahalagahan natin
ang ating relasyon sa Diyos, ay piliin natin yung mga salita na ating paniniwalaan na dapat ito ay hindi nakakapagpahamak sa ating relasyon sa Diyos, sa ating kaluluwa, na dapat lalo tayong pinapalakas ang ating pananampalataya, at dapat itong mga to ay nagtatanggal ng ating pagdadalawang isip sa mga salita ng Diyos. Feeling po ba natin ay nababiolate ang ating kalayaan dahil may ipinagbabawal ang Diyos? Nararamdaman po ba natin na bakit hindi na lang lahat pwede? Mga kapatid kay Kristo, kaya may ipinagbawal ang Diyos kay Adan at Eva, at kahit din naman sa atin na mga Kristiyano, ay dahil mahal po tayo ng Diyos. Ayaw po niya na tayo ay mapahamak, ayaw po niya na tayo ay lumalayo sa Kanya. Gusto niya ay mabuhay tayo na kasama niya. Gusto niya ay makapunta tayo sa inihahanda ng ating Panginoong si Jesucristo para sa atin. Hindi niya gusto na tayo ay nagdurusa, naghihirap dito sa mundong ito ngayon. Kaya nga po dapat tayo ay nagtitiis para makapunta tayo sa kung saan doon ay wala na pong kahirapan, wala ng karahasan, at wala ng kamatayan. Kung kinain nila yung bunga ng puno ng the tree of disobedience na nagbubunga ng kasamaan, masasamang gawa, puno ng kasalanan na nagbubunga ng kasamaan. Noong kanilang ginawa ang sarili nilang pasya at sinunod nila ang sinabi ni Satan, ay akala nila sila ay malaya. Ngunit ang nangyari, sila ay naging bilanggo ni Satanas, bilanggo ng kasalanan, alipin ng kasalanan. Akala nila mag-e-enjoy sila, mas mabuti yung kalagayan nila kapag ginawa nila yung sarili nilang kagustuhan. Pero hindi po, dahil silang naghirap. Noong hindi ko pa naiintindihan ang mga salita ng Diyos, ay ang akala ko dahil sa kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos ay hindi tayo malaya. Na para bang tayo ay nasa isang bilangguan. Napapatanong po siguro tayo kung bakit ba kailangan palaging ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Bakit hindi naman din ang aking kalooban ang aking sundin o gawin? Ang akala ko, ang kalayaan ay kapag nagagawa ko ang sarili kong pasya o kalooban. Ngunit aking natutunan na tanging ang kanyang mga salita ang nagpapalaya sa atin. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Panginoong Hesukristo para tayo ay makalaya. At sa patuloy nating pagpapakain sa ating isip, puso o kaluluwa sa mga salita niya, ay nagkakaroon tayo ng unawa upang ating magawa ang kanyang kalooban. Ang tunay na kalayaan ay ang malaya po tayong mag-aral ng katotohanan ng mga salita ng Diyos, at kung atin po itong nagagawa o nasusunod, malaya tayong gumawa ng kalooban ng Diyos. Ako po ay naniniwala na ang tunay na malaya ay ang malayang makagawa ng mabuti na siyang ikinalulugod ng Diyos Ama na may likha.